all the time. Mga kapatid, nadako na po tayo sa mga salita ng Panginoon na ito po ang magbibigay sa atin ng panibagong kalakasan. Bago ang lahat, hinihiling ko muna si Pastor Sumanda yung manalangin. Salamat sa liwasan ng Diyos. Magandang katunay ako una kasi salamat sa mga tulong ng Diyos ang kanamo kapakahatag kasi sa pagpabilin at kinitanan ng Diyos ng tao gamit pamakbat sa inyong salamat sa inyong pagpapalungan at sila sa inyong kamot at sila sa inyong isipya. Magkasunti ka paani sa ilang sa ating iso. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise God. Ngayong umaga mga kapatid, gusto ko pong ipaabot sa inyo at ipaalaala na kung gaano po kahalaga ang kaligtasan po na ating tinanggap mula sa Panginoon. Alam niyo po, sobra napakapalad po natin na tayo po naging kabahagi sa kaligtasan na inalok po ng ating Panginoon. Okay mga bata, maupo lang kayo ha, dyan na kayo sa tabi. Dito na lang, dito na. Paupuin mo na lang sila. Dahil, paupuin na. Okay. Sige ha, behave kayo ha. Okay, makinig kayong lahat. Okay, ulitin ko po mga kapatid, a sort of reminders na kung saan ito pong kaligtasan na ating tinanggap sa ating mahal na Panginoon, ito po ay napakahalaga at tayo po ay naging recipient at napakapalad po natin. Sabihin po natin, napakapalad po. Lahat tayo, sabihin natin, napakapalad po. Napakapalad po. Amen. Meron pong sinabi sa atin ang banal na kasulatan sa 1 Peter chapter 1. Na ang sabi niya mga kapatid doon, of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you. Ano ba yung maingay dyan? Dito. At saka huwag yan. Okay, maingay yan. Okay, maingay. Huwag maingay. Kasi salita ng Diyos ang pinag-usapan natin ngayon. Okay, ulitin ko po mga kapatid, na napakapalad po natin. Dahil ang sabi po ng Biblia tungkol sa kaligtasan, ang mga propeta nagsikap na maigi. Kanila pong tinatawag na sinaliksik at sabi nga tungkol sa kaligtasan na darating. At isa pa, of which the angels, ito na ang mas mabigat pa, of which the angels desire to look and to. Hindi nyo ba mga kapatid, minsan narinig na sa pag meron tayong tinatawag na baptism, water baptism, binabanggit doon, isang kaluluwa na lumapit sa Panginoon. Libo-libong mga anghel na nagagala. Amen? Kaya sinabi ko po na sadyang napakapalad po natin na naangkin po natin ang kaligtasan na inihanda ng Panginoon dahil bago ito dumating sa ating mga kapatid. Ano ang sabi ng Biblia? The prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you. Talagang ang mga propeta, ang mga lingkod, ang mga banal ng Panginoon, inihula ito mga kapatid. At sino ang naging resipient? At sino ang naging mapalad dito? Kailan dumating mga kapatid? Ang kaligtasan ito
ang mga propeta talagang excited sila na dumating. Pero hindi sa kanila dumating ang biyaya na inihanda ng Panginoon, mga kapatid, sa makatuwid bagay, ang kaligtasan. Sino ang nakinabang? Sino ang nakaranas nito? Tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. At ang mga anghel excited, mga kapatid, na kanila pong masaksihan ang biyayang dumating sa atin. Kaya nga, meron tayong awit na sinasabing Amazing Grace. Ito lang ang hindi pwedeng awitin ng mga anghel. Sino lamang ang pwedeng makaaawit nito? Tayo. Dahil tayo, mga kapatid ko, ang tinubos sa mahal na dugo ng ating Panginoon. Nakayag ang biyaya ng Panginoon sa makatuwid bagay. Ang kaligtasan, mga kapatid, ng ating mga kaluluwa. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga sa Hebrews chapter 2 verse 3, how shall we escape if we neglect so great salvation? Paano tayo makatatanan kung atin pong i-reject ang dakilang kaligtasan? Hallelujah. Dahil pag inireject po ito ng tao, mga kapatid, alam na po natin kung ano po ang maging kahihinatnan ng kanilang kaluluwa. Hindi na po kailanman masisisi ng tao ang Diyos sapagkat binuksan niya po, mga kapatid, ang walang hanggang kaligtasan na ito. At kapag tinanggihan mo pa ito, pag nireject mo na ito, mga kapatid, alam mo na kung ano ang parusa na iyong tatanggapin pagdating ng araw. Everybody say praise the Lord. Pero sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, tayong naririto, lubhang napakapalad natin. Amen. Amen! Dahil dumating po sa ating buhay, mga kapatid, ang biyayang talaga namang ang mga anghel excited na kanila pong masaksihan ang pagdating ng biyaya ng Panginoon. Kaya naman, pagka meron pong nagsisisi na kaluluwa, libo-libong mga anghel na nagagalak. Excited po sila, mga kapatid, tungkol sa kaligtasan na ating tinanggap, na ating naranasan. Woo! Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Praise the Lord. Amen! Alam niyo ba, mga kapatid, kung ano po ang gantimpala, kung ano po ang naghihintay na kapalaran at napakagandang buhay ng mga tumanggap ng kaligtasan? Alam po ba ninyo, mga kapatid, na mayroon pong inihanda ang ating Panginoon? Everybody say praise the Lord. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 4, to an inheritance and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Palakpakan po natin. Sa mga tumanggap ng kaligtasan, ano po, mga kapatid ko, ang manang ating tatanggapin? Ang sabi ng Biblia, sa isang manang di nasisira. Wow! Amen. Kahit intensity 20 pa ng lindol. Amen. Ang inihanda ng Diyos sa mga iniligtas, sa mga nakabahagi ng kaligtasan, sa regalo ng Panginoon na natirahan na bahay. Kasi talagang sabi nga ng banal na kasulatan, ipinaghanda tayo ng mansyon. At ang mansyon na yan, mga kapatid, hindi po yan kailanman masisira.
Kahit ano pang intensity power ng earthquake, mga kapatid, 25 kahit 100. 7 intensity lang ka. Lagpak ng mga building, 8 point intensity. 8, lalo na mga kapatid. Di ba? Nakita nyo naman sa mga Facebook, mga kapatid, na kung gaano ang pinsala. Intensity 7, intensity 8 lang nga, malaki talaga ang pinsala. Amen? Amen. Pero ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa mga tumanggap ng kaligtasan, meron pong gantimpala ang ating Panginoon. Meron po siyang inihanda na tahanan para sa atin. Anong uring tahanan yan? Mansyon. Hallelujah. John chapter 14, mansyon. Mga kapatid, ngayon, bakit ang sabi ng Biblia, isang manang di nasisira? Sapagkat ang mansyon na ito, mga kapatid, iniingatan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Sino ang nag-iingat? Diyos, mga kapatid. Kaya sa isang manang di nasisira, ang sabi roon, mga kapatid, na walang tinatawag na undefiled, ibig sabihin, walang dungis, at faded not away, at hindi kumukupas. Nako, di ba? Ang tendency, mga kapatid, dito sa lupa, nakikita nyo ba? Pinaka-the best na napintura ng bubong, pinaka-the best na pintura ang gagamitin sa iyong bahay. Pero ang tendency niya, pag ilang taon nang nakalipas, kukupas. Kumukupas. Pero ano ang sabi ng Panginoon sa ipinangako niya sa mga nakabahagi ng kaligtasan? Isang manang hindi nasisira, hindi kumukupas, namamalagi, magpakailanman. Mga kapatid, sinasabi ko lang sa inyo, na akala ba natin, yung kaligtasan na ating tinanggap, wala pong kaakibat na gantimpala. Merong premyo tayo. Merong mamanahin tayo mula sa ating Panginoon. Kaya nga yan po ang sabi niya. Kaya ano ang maging reaksyon natin? Hello? Sinusundan niyo ba ako? Natutuwa ba kayo na kayong mga anak ng Diyos? Na kayo nakabahagi ng kaligtasan? Meron tayong manang, mga kapatid. Amen? Di nasisira at hindi kumukupas. Kaya ano ang maging reaksyon natin? Kung tayo po ay nakabahagi nito at tayo pong recipient nito, dapat ang maging reaksyon natin, mga kapatid, sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon ay ganito. Ano ang sabi ng sunod na verse sa 1 Peter, mga kapatid? Na ariin ninyong buong kagalakan, managalak kayo. Amen? Bakit managalak kayo? Siyempre naman, mga kapatid, kapag ikaw tumanggap ng blessing, konting blessing na yan, nakangiti ka na eh. Lalo na kung malaki, mga kapatid, grabe ang iyong tatatalon-talon dyan eh. Dahil tumanggap ka ng malaking pagpapala, mga kapatid. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, dahil yung kanyang ibibigay sa atin na tirahan, na mansion, mga kapatid, nasisira, at pangalawa, hindi kumukupas, reward niya yan sa mga naligtas. Inihanda ng Panginoon yan sa bawat isa na naging kabahagi sa walang hanggang kaligtasan. Everybody say praise the Lord. Kaya mga kapatid, ito, pinaalalahanan lamang tayo ng mga salita ng Diyos by the Hasay. Tayo po ay nabiyayaan, tayo po ay pinaghandaan ng Panginoon ng ganitong tirahan. Kaya dapat sa ating paglilingkod, ang reaction po natin, dahil meron pala tayong tatanggapin mula sa ating Panginoon. Ano ang dapat? Ano ang sabi ng banal na ikagagalak ninyo na di masayod na kagalakan. Ngayon, mga kapatid, samantala naghihintay po tayo sa ating Panginoon at bago po mahayag ang ibibigay ng Panginoon ng mga reward sa atin, ang sabi ng Biblia na bagamat sa sandaling panahon, kung kailangan. Hindi pa kasi tayo, mga kapatid, naroon nandito pa tayo sa lupa. Kaya bagamat kung kailangan, meron tayong tinatawag muling pagsubok. Pinalumbay tayo minsan ng mga pagsubok. Tama?
Di ba kung minsan mga kapatid, na-overcome natin isang pagsubok, mamaya meron na namang mga pagsubok na dumarating. Kaya ang sabi diyan mga kapatid, na sa sandaling panahon lamang yan. Everybody say praise the Lord. Sa sandaling panahon lamang yan. Kaya, yung birthday wish ko kay Presbyter, ito ang birthday wish ko eh. Sabi ko, remember, all things are temporary. If they are going well, enjoy. It won't last forever. And if to go wrong, don't worry. It won't last long either. Kung ang lahat ng mga bagay dito sa mundo, sa lupa, pansamantala lamang talaga. Kaya kung ika nga, bigyan ka ng pagkakataon na lumigaya, magpakasaya, i-enjoy mo. Everybody say praise the Lord. Sapagkat hindi naman lagi mga kapatid, ganyan talaga, no? Na wala nang kalungkutan, puro na lamang ligaya, hindi. Talagang kumbaga sa daan lamang yan. Kaya kung ano man ang iyong kalagayan, kung ikaw man, ay talagang kumbaga sa binigyan ng pagkakataong sumaya at lumigaya, i-enjoy na lang yan. At kung hindi man, hindi rin yan magtatagal, lilipas din yan. Amen. 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 Hallelujah. So, the larger your faith, the lesser your fear. The greater your trust, the smaller your doubt. The stronger your belief, the weaker your worries. Yan aking birthday wish. Sabi nga, tinanuhan ko doon, nilagyan ko yung sinabi doon sa Bible na, be strong and of good courage, for the Lord your God is with you wherever you go. I wish you all the best. Happy birthday. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kaya mga kapatid, sa atin, talagang dumarating sa buhay natin, pinalumbay tayo ng mulit-muling pagsubok. At sa sandaling panahon, may promise ang banal na kasulatan, sa sandaling panahon lamang pala yan. Amen. Kaya hindi tayo dapat masiraan ng loob o tumigil sa paglilingkod, palibhasay. Ito po mga kapatid ay panandalian lamang. At ang napakaganda, ito na ang susunod na verse, no? Sa 1 Peter. 1 Peter yan, 1 Peter chapter 1, na doon sa verse 7 doon mga kapatid, ang sabi roon na that the trial of your faith, being much more precious than of gold, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of our Lord Jesus Christ. Sa makatuwid, yung mulit-muling pagsubok na dumadaan sa mga naligtas, katulad natin, mga kapatid, meron tayong mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, dapat panandalian lamang. Pagkalipas noon, ang good news mga kapatid, ang sabi niya, sapagkat ang pagsubok ng inyong pananampalataya na lalong mahalaga pa kaysa ginto, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Sa makatuwid para sa mga believers, mga kapatid, kapaki-pakinabang ang mga pagsubok. May purpose, may dahilan. Amen? Dahil doon po tayo isinasalag mga kapatid. Amen? Dahil ang sabi nga, ang pagsubok ika ng iyong pananampalataya, bagamat ito'y dinadaan sa apoy, lilitaw. Ano ang mangyayari mga kapatid? Anong mangyayari sa ating buhay? Masusungkungan sa ikapupuri at ikararangal at ikaluluwalhati sa pagpapakahayag ng ating Panginoong Kristo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Kaya, hallelujah, yan ang encouragement ng bawat isa na tumanggap
ng kaligtasan na kung saan kalagang sobra ang paghihirap ng mga propeta at ng mga banal na Diyos at hindi nila ito napakinabangan, hindi nila nasilayan, nasaksihan dahil dumating sa ang biyaya mga kapatid sa ating panahon. Purihin ng Panginoon. Amen? Amen. Ang mga anghel excited na makita na darating sa atin ang biyayang ito at nangyari niya. Kaya nire-remind ko ang bawat isa sa atin na napakapalad natin. Hindi tayo kawawa. Dahil ang mga tumanggap ng biyayang ito, mga kapatid, mayroong tatanggaping mana. Amen? Ang mamanahin natin hindi nasisira na tahanan. Kung hindi man maganda ang tahanan mo dito at nasisira, nabubulok, kumukupas, mga kapatid, magpatuloy lamang tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tiyak na tiyak tayo maninirahan sa inihanda ng Panginoon. Dahil ang sabi niya mga kapatid, iniingatan. Bakit hindi kumukupas, hindi nasisira? Sapagkat ito po ay iniingatan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. At ito'y reserve para sa'yo. Palagpakan natin. Reserve para sa'yo. Talagang ito po mga kapatid, inihanda. Inihanda para sa iyo. Inihanda doon sa langit para sa iyo. Kaya anong magiging reaksyon natin mga kapatid bilang tinanggap po natin ang biyayang ito, ang kaligtasan dahil hialok ng ating Panginoon. Ano ang sabi ng Biblia? Na kayo'y mga galak na totoo. Amen. Hindi mga kapatid, naglilingkod tayo, akala natin tayo talunan, tayo kawawa. No! Kaya ang dapat natin mag-reaction mga kapatid, sabi ng banal na kasulat, ikagagalak ninyo na di masayod na kagalakan. Grabe. Joy unspeakable and full of glory. Puspos ng kaluwalhatian, yung kagalakan, mga kapatid. Now, bakit naman naging mapalad tayo kung susundan pa natin mga kapatid? Basta sa chapter 7, doon ko lang ginawi, doon ko lang kinuha mga kapatid ang messages na ito dahil nakaka-inspire talaga sa ating paglilingkod. Kanang umaga nagbubulay-bulay ako, sabi, wow, napakapalad pala natin. Dahil tayo po ay atin pong tinanggap ang biyayang ito. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya po mga kapatid, alam nyo bakit napakapalad ang mga Hintil kaysa mga Hudyo? Sa susunod verse. Ang sabi roon, mga whom ye help not sin, ye love, na hindi ninyo nakita ay inyong inibig, na hindi ninyo siya nakita ngayon, inyong sinasampalatayanan. Kaya mapalad ang mga Hintil, hindi nga po nila nakita, kasama na po tayo, bagamat hindi natin nakita literally ang ating Panginoon. Minahal natin siya. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, hindi po tayo, nagpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kahit na hindi natin siya nakita, doon na-impress ang Panginoon. Amen. Doon nasiyahan, doon natuwa ang Panginoon sa ganong uri ng pananampalataya na bagamat hindi ninyo ako nakita, inibig ninyo ako. Kahit hindi nyo ako nakita ngayon, sinampalatayanan ninyo ako. Kaya ano ang kadugtong? Managala kayo, ito na naman. Ikagagalak ninyo na di masayo ng kagalakan, na puspos ng kalwalhatian. Grabe pala mga kapatid. Ang akala ninyo, pagka tumanggap tayo sa Panginoon, tinanggap natin ang kaligtasan, parang sa anlagay mga kapatid, parang sabihin mo, ang iba kasi, bakit pa kasi ako tumanggap? Bakit pa ako sa kasi naligtas? Tuloy. Tigil. Maraming ipinagbabawal na ganito, ganyan, na hindi ko gawin. Na para bagang ang lagay parang nagsisisi.
Mga kapatid, hindi po natin pagsisisihan na ating pong pinaglingkuran ng Panginoon. Amen? Amen. Dahil sinabi ko na nga po sa inyo, ang Panginoon, mga kapatid, lahat ng ating paglilingkod na ginagawa alang-alang sa Kanya. Hindi siya kamukha ng tao, mga kapatid, na hindi marunong tumingin ng utang na loob, na hindi marunong magbigay ng konsiderasyon. Ang Panginoon iba. Sabihin natin ang Panginoon iba. Ibang-iba ang Panginoon. Just imagine pag naglingkod ka sa Panginoon. Ito ha, pinaka maliit na bagay lamang ang example na ibibigay ko sa inyo. Pag ang Panginoon, mga kapatid, ang ating pinaglingkuran, sabi ng banal na kasulatan, kahit isang basong tubig na malamig, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi kayo mawawalan ng ganti. Ano na kaya kung marami pa kayong nagagawa sa ating Panginoon at mga kahanga-hanga o mga malalaking bagay ang nagagawa niyo sa Panginoon, hindi na baka ang gantimpala ng Panginoon, ang ibabalik ng Panginoon, ay mamamangha ka, mga kapatid, sa biyayang ibabalik ng Panginoon sa'yo. Tubig nga lang, nakita niya na pinaglingkuran mo siya sa pamamagitan ng isang maliit na bagay. Tingnan nyo, mayroon ng gantimpala, mayroon ng reward. You see? Ano pa kaya, mga kapatid? Kung gagawa tayo ng maraming mga bagay alang-alang sa Panginoon. Kaya nga nagpaalaala po ang banal na kasulatan sa 15 Corinthians chapter 15, na sabi niya, huwag matinag, huwag masiraan ng loob, huwag manghimagod sa paggawa alang-alang sa Panginoon, sapagkat ang inyong pagpapagal ay hindi masasayang. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Di napakapalag pala natin, mga kapatid. Amen. Amen. Dahil meron tayong pag-asa. Amen. Meron pala tayong reward pagdating ng araw. Hallelujah. Kaya, pinuulit ko, mga kapatid, na ang biyayang ating binanggap, maging ang mga anghel, very excited sila na dumating ito. At yung mga propetang nangaghula noong unang panahon, hindi po dumating sa kanilang kapanahonan. Kailan at kanino dumating? Sa atin. Ngayon, malungkot tayo. Ngayon, hindi natin hindi natin pahalagahan, mga kapatid. Now, na nalaman natin ang katotohanan mula sa salita ng Diyos, mga kapatid. Dapat pahalagahan natin ito, magalak tayo, magpasalamat tayo, dahil ikaw at ako ay naging recipient sa biyayang inihanda ng Panginoon sa makatuwid bagay, ang kaligtasang walang hanggan ng ating kaluluwa. Amen! Kaya nga po, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, hindi lamang eternal life, mga kapatid, ang kanyang ibibigay. Amen? Amen? Amen. Hindi lamang. Pero sinabi, may mamanahin tayo. Hindi nasisira, hindi kumukupas, namamalagi, iniingatan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Ano man ang iyong ginawa alang-alang sa Panginoon, katotohanan, sinasabi ng Panginoon, hindi at hindi tayo mawawalan ng ganti. Tatanggapin natin ang lahat ng ating ginawa alang-alang sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, samantalang binigyan po tayo ng pagkakataon, ito nawa, mga kapatid, ang gagawin natin. Sabi niya, that they may do good. Ang lahat na gustong gumawa ng mabuti, masabing amen. 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 That they may be rich in good works. Kaya nga, mga kapatid, hindi nasisiraan ang ating loob. Na gusto natin bago man lamang dumating ang ating Panginoon, tayo po ay makakagawa o magkaroon tayo ng masaganang that they be rich in good works, na sila ay maging masagana sa mabubuting gawa. Paano mangyayari, mga kapatid, na maging masagana ang ating mabubuting gawa?
Amen. Kapag ikaw ay pinagpapala ng Panginoon. Amen. Dahil magagawa po natin ang masaganang magagawa natin alang-alang sa ating Panginoon. Yan po ang ating mission, mga kapatid. And of course naman, hindi liko upang limutin ng Panginoon ang ating mga gawa. Kung gaano po kasagana ang iyong nagagawa alang-alang sa ating mahal na Panginoon, mas lalo higit, lalong sagana ang ibabalik ng Panginoon sa iyo. Amen. Hallelujah! Hindi lamang buhay na walang hanggan, kundi magkaroon pa tayo, mga kapatid. Gaya ng ninimiti ng ating laman dito sa lupa na magkaroon tayo ng mga bagay-bagay doon sa langit, magkaroon din po tayo ng mga bagay-bagay. Ang kagahandahan po lamang, inuulit ko, hindi nasisira, hindi kumukupas, at hindi kinakain ng kalawang, ng tanga. Kaya sabi nga, mag-impokika kayo ng iyong kayamanan sa langit na do'y walang magnanakaw, walang kalawang, walang tanga, nasisira. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Yan. Diyan tayo bilhin. Diyan tayo bilhin sa ating Panginoon. Kaya ang ating Panginoon, kaya grabe ang ating papuri sa Panginoon. Dahil the best talaga siya eh. Pag nagbigay siya, hindi lamang buhay na walang hanggan eh. Ma-enjoy pa natin ang mga bagay na, bagay-bagay na, yung inaasam-asam natin, mga kapatid, dito sa lupa. Like for example, I conclude now my message. Like for example, di ba dito sa lupa nagkakandara pa, mga kapatid, kahit bigay pa ang kanilang buhay, makasumpong lang ng tresyo, makakita lang ng ginto. Pero ang sabi ng Biblia, ang sabi niya, doon sa tahanan na kanyang inihanda sa atin, yung lansangan lang, hindi na tayo magnakaw, maka-interest ng gold. Dahil ang lansangan pa lang ay dalisay na ginto. Diba? Tingnan nyo, dalisay na ginto. Pagkatapos yung mga mamahaling bato na ikinabit lang yan sa iyong mansyon, ang iyong kuan, sabi nga, ang perlas na napakalaking perlas, mga kapatid, ay bukasan lang yan ng iyong pintuan. Kaya, papaano tayo? Ha? Papaano tayo? Sabihin natin na hindi tayo ma-inspired na maglingkod sa Panginoon. Yan ang pinakita ng Panginoon. Yung buhay na naglilingkod sa Kanya, na talagang yung buhay bukod, mga kapatid, sa buhay na mapayapa, buhay na masaya, punong-puno pa ng pagpapala. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, inulit ko, kapag mga kapatid, dapat tayo maging masayahin sa paglilingkod sa Panginoon. Baka iba nagkukonsumisyon na, pambihira, bakit linggo na? Bakit? Ang iba nakakalimot pa. O ang iba, mga kapatid, binabaliwala pa. Pero napakinggan nyo ngayon, mga kapatid, ang message. Napakapalad natin. Bakit? Tayo pinaging recipient sa kaligtasan. Hindi lamang kaligtasan ang pinagkaloob ng Panginoon. May kaakibat pa, mga kapatid, na mga material na mga bagay. Amen. At ikinumpir pa yung material na kasing ganda. Sabihin natin yung napakaganda na material dito sa lupa. Anyway, iyan ay kumukupas. Iyan ay pansamantala. Pero bukod sa buhay na walang hanggan, yung ibibigay pa niya sa atin na gantimpala, corona hindi kumukupas. Punong-puno ng mga palamuti. Amen, may corona pa. Pagkatapos, lahat ng ating nagawa dito sa lupa, alang-alang sa Kanya, meron pong gantimpala. Hindi siya katulad ng tao na pagka may nagawa ka, kuminsan kinakalimutan, kuminsan kurat pa, hindi niya ibibigay ang lahat. Pero ang Panginoon, tubig lang, may gantimpala ka na. Ano pa kaya kung magbigay ka pa ng marami? Ano pa kaya kung gagawa ka pa ng marami? Kundi marami kang gantimpala. Amen! Kaya mas maigi na maglingkod na lang tayo sa Panginoon. Pagpatuloy na lang tayo. Amen? Dahil yung ating pong buhay dito, mga kapatid, yung mga pagsubok na pinagdadaanan, ayan po ay panandalian lamang. Pero sa piling ng Panginoon, mga kapatid, ang kaligayahan natin, ang kapayapaan natin, walang hanggan.
Hallelujah! Tumayo po tayo lahat mga kapatid. Purihin ka, Panginoon. Praise you, we love you, we exalt you.